Hello po mga kabayan, ayan good morning po. So ngayon ay may share lang po ako sa inyo kasi may nag-comment po dun sa mga videos ko, okay? Ito po yung isa dun sa comment niya, sabi niya, "Babala, wag po kayong pumunta ng Kuwait, okay? Mahirap mabuhay diyan. Kalimitan, maghihirap lalo dahil ang mahal ng bilihin. Walang maaabot ang 150 KD mo diyan." It's actually, dun sa iba niyang mga comment is mina-majority niya yung Middle East, okay? So yung 130, 150, wala daw pong mararating yun. And then may mga comments pa siya doon na kalimitan daw sa mga kababayan natin dahil nga yung 150 or 130 ay hindi kakasya, hindi na daw nakakapagpadala sa pamilya. Ang ginagawa daw is yung nakikipagrelasyon na nga lang daw para yun daw yung pagkakitaan at maipadala. Okay? So, ganito po yun kuya, okay, sa nag-comment, alright? Hindi po yun totoo na walang mararating yung sahod na ganun, okay? Sa dinami-dami po ng OFW sa Middle East, especially dun sa mga domestic helper, sila po mismo ang makakapagpatunay niyan sa inyo. Madalas nga po okay, yung sahod na $400 or 130 KD, 150 KD is naipapadala pa nga po yan sa pamilya sa Pilipinas. Magtitira lang po yung mga yan ng mga pang extra nila sa sarili nila, pang internet, ganyan, or pang skincare, ganon, or yung mga pang personal needs nila. The rest po ng kanilang mga sahod is naipapadala na po nila sa Pilipinas. Yung sinasabi niyo pong hindi sasapat, hindi po talaga sasapat yung ganong sahod kung aasa po yung mga pamilya ng mga OFW doon sa sahod na yon. Okay? Hindi naman po porket nagtrabaho po abroad is ang mindset po ng mga nasa Pilipinas mapipera na sila. Hindi po, okay? Dapat po, pagka ganun, tulungan po iyon para umangat po yung buhay. Okay? Kumbaga, okay sa sahod yung kababayan nyo, yung kamag-anak nyo na OFW ng ganong halaga. Okay? May dapat po yung mga kamag-anak din sa Pilipinas, may support din po yun. Talaga pong papasok yung hindi sapat, yung kulang. Okay? Kung siya lang po yung aasahan nyo. Okay? Ganun po iyon. At saka, wag niyo pong mina-majority 'yun, kuya, wag niyo pong mina-majority na mga kababayan natin is gano'n yung ginagawa. Hindi po. Dahil ako po mismo, ha, nagwo-work po ako dito sa bansang Kuwait as a domestic helper lang din po, okay. And nasa pagma-manage naman po natin 'yun, yung pera natin. Nasa pagma-manage po natin 'yun kung paano po tayo makakatulong sa mga pamilya natin sa Pilipinas, kung paano tayo makakapagpadala, okay, nang hindi po tayo kinukulang. Alright po, kumbaga ano lang po 'yan, sa pagma-manage lang din po 'yan ng mga income na meron po tayo, okay po? So, hindi po 'yun totoo na walang mararating po 'yun. Dahil napakalaking bagay po nito, yung pagiging domestic helper ng bawat kababayan natin dito sa bansang Middle East para sa mga pamilya nila. Okay, nagtitiis yan, nagtatiyaga, pinapahaba yan ng sobra yung pasensya nila. Minsan nga 'di ba, ah, may mga nararamdaman na yan pero tuloy pa rin sa pagtatrabaho kasi gano'n nila chine-cherish yung puwede nilang maitulong sa mga mahal nila sa buhay sa bansang Pilipinas. Okay po. So, yun lang po. Sana kuya hindi ka alam mo yun, baguhin mo po yung mindset mo. Actually, si kuya nagtrabaho siya dito sa Kuwait, sa malaking kumpanya daw. And he is, sumasahod siya ng 600 something KD plus. Okay. So, yung sa inyo po, yun tama, malaki. Pero kung yung pera niyo lang po yung aasahan ng pamilya niyo, kahit malaki yan, kulang pa rin po talaga yan. Okay po? So, ano lang tayo, money manage lang tayo. Kumbaga, 'di ba? Manage po natin 'yun and always ask wisdom and knowledge from the Lord to guide us kung paano natin gagamitin yung pera natin, yung mga kinikita natin para may matira pa rin po para sa mga sarili natin.
'di ba? Kasi para saan yung salitang gaano man kalaki, gaano man kaliit yung sinasahod mo, hindi importante yon as long as we have ano, disiplina sa sarili natin kung paano tayo makakapag-save para sa sarili natin, okay. So, pasok po natin yung sa ano natin, sa mga ano natin, yung hindi importante kung gaano kalaki, kaliit yung kinikita natin. Ang mahalaga may disiplina tayo sa sarili at kung paano na natin ima-manage yung mga pera na pumapasok sa atin at makapagtabi para sa ating mga sarili. Okay po, at the same time mo yun nakakatulong tayo para sa mga mahal natin sa buhay. So ayun po, thank you so much and God bless you po. Yan, mag-aalmusal tayo. So hindi ko lang pinalagpas yung comment ni kuya na yun kasi nakakarami na siya ng comments. We have actually conversation, personal, okay. So yun, kaya medyo nakakuha ko ng mga details sa kanya. Pero regarding that comment, hindi po totoo yun na wala pong patutunguhan yung 150 KD na sinasahod ng mga OFW dito po sa Kuwait or saan mang part ng Middle East. Okay? Yon, salamat po and God bless.